natin pababayaan sa napipunto na pagbubukas ng aming protection na tulungan ng aming mga kapatid na ito na sila po ay matamang sinig at makatanggap ng isang katotohanan tungkol sa atin. Salamat po na marami sa Panginoon. Amen. Amen. Okay. Unang libro ng kasulatan dito sa Bagong Tipan. Ano nga ang apat na ebanghelyo? Kasi itatanong natin yan ha. Para kumbaga sa review na ito sa inyo. Pagdating doon, ang mga tanong na ito ay kasi iba maghahandle ng question and answer. Doon. Kasi ang ating part doon, ako ang suggested lecture. Meron ng head of lecture, tapos ng head lecture ako, tapos ng ating ng presentation po, meron tayong question and answer. Pagkatapos doon na tayo, meron po kami pinili na 20 kami po ay tatanggap ng 20 so ito po ay budgeted na kaya itong mga post natin dito dahil inyo pong pag-aralan kasi doon kita yan okay sa Bagong Tipan meron po tayong tinatawag na aklat ng Ebanghelyo. Ano po ito? Pag sinabing aklat ng Ebanghelyo, apat lang po ito sila. No? Apat lang po itong apat na Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Mateo, apat na Ebanghelyo. Mateo, Marcos, Lucas, at saka Juan. Yan. Tatanungin natin itong apat na Ebanghelyo. Magkakasalungat ba sila? Ano nga yung set tayo? Juan, ang laka. Si Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. Juan. Yun po ang apat na Ebanghelyo. Kasi, tingnan mo sa pagbabasa sa ating pag-aaral ngayon ay sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kasunod naman, ni Marcos. Pagkatapos, Ebanghelyo ni Juan. Pagkatapos, Ebanghelyo ay apat na ito ang pinag-aaralan. Halos lahat itong Ebanghelyo, hindi sila lumalabas dito. Kaya sa atin dito, pag-aralan natin, anong nangyari, bakit itong apat na Ebanghelyo ay hindi man lang sila nagkasalungatan. At bakit sila salungat ngayon ang turo at aral. Di ba ka? So, ito talaga natin na alin ba dito ang may problema? At alin ba dito ang may problema? Na samantalag itong apat na libro ay hindi sila nagkasalungat. Alin dyan ang may problema sa apat? Ha? Alin sa apat? Opo. Yung apat hindi nagka-problema, ang turo nagka-problema. Di ba ka? Ha? Okay. Natin ha. Kaya yun ang ating malaman na alamin natin sa 2 Corinto 4 ang pinana ang 2 Corinto 4 meron na pong nagsabi dito na ito ang katunayan na nagkahiwa-hiwalay ang turo. Bakit? Ito po ha. Sabi dito, Kapitulo 4 ng ikalawang Korinto, ang Kapitulo 4, 2 hanggang 4. Ito po sabi dito sa 2. Pagkus tinanggihan namin ang mga kahiyang bagay na nangatatago na hindi kami nagsisilakan sa katotohanan, ni nagsisiganit man na baydaya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan. So, ibig sabihin, katotohanan lamang ng katotohanan. Bakit? Ay ipinagtatapusilin ang aming sarili sa bawat ulit ng mga tao sa harapan ng Diyos. Diyos pala ang nagtatagubilin nito na tayo ay magpapahayag ng katotohanan. Ngayon,
pagdating dito sa 4, yun mo 4 ha. At nasaan ang Biblia mo? Wala ka? Ayan. Bigyan mo kayo. Ayan. Bigyan mo kayo. 1. Sabi dito sa 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumampalataya upang sa kanila'y huwag nang sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yun pala ang problema. Na yung Ebanghelyo ni Kristo na napapalooban dito sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pinapagdilim ang isipan ng mga tao na yung nagtatagad na sila may pananampalataya, pero iba ang tuloy. Diba? Yung ating nung isang spirit na ang sabi ni Pablo na kahimat kami o mga anghel na mangaral ng iba sa itinuro namin sa inyo, ano nga gagawin? Ay sumpa sa mga tao. Takwil. May takwil. Bakit nagkahiwalay ang turo at aral sa buong salita? Ito lang po problema. Alamin natin ha, na ang ating Panginoon Kristo sa Lucas 4:16, atin na po alamin ito para pagkasunod, hindi tayo biniwalay Sinulatan ko sa mga ating alamin ang naging karakter ng ating Panginoon Kristo. Dito po sa Lucas silang siguro sa hotel. 4:16. Ito po, dito. Basa. Nazaret. Nazaret na Kanyang nilakhan. 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 kanilakhan at ayon sa kanyang ugali pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang pumasok. Ayan. Ano po ang ibinigay sa kanya? Sa DCCP. Sa DCCP at saka sa DCCP. Ayan. 18. Sige daw. Ano siya? Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y tinira niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Okay. So, kita natin ano? Ito ang ating alamin. Marami po ngayon na nagsasabi para makatanggap ng Espiritu. Tama ano? Tama ano? Ito po ang dapat natin malaman na ang sabi doon sa ating binasa, isang galing ang Panginoon sa Kristo. Sa unang galing sa simbahan. Tama ano? Araw lang, Sabado. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Lumusad. Kasa pula ang ibang araw na pagsamba. Meron kayo? Wala kang nakakala. Ito po na para po tayo ay tanggap ng Espiritu. May tumulog tayo sa kagalian ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon sa Kristo sa ayon po sa Matthew 12, tingnan natin na Matthew 12, Marcos 2:27, ikaw Matthew 12, ang talata ay 8. Yan naman, Marcos 2:27 at ikaw Marcos 2:28. Masa. Kayo dalawa. 12:8. Sige daw. Basahin natin kung paano to tama po ba ang pagkakala. Mga bata. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Ano daw? Sino itong anak ng tao? Si Kristo.
Okay. Sa Hindi mo nakita? ang anak Ano ng sa'yo? tao ay Panginoon. Marcos ah. Marcos. Ang ray-ray na. Ay, nabako. Dos, 27. Marcos 12. Dos. Ay, dos ba ako? 2:12. Marcos 2, 27. Sa iyo naman ay Marcos 2:28. Sunod lang kayo. Sige, 27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Okay. Ginawa ang Sabat ang Panginoon ng Panginoon si Kristo at ang Sabat ay para sa tao. Basa. Ang anak ng tao ay Panginoon magdim ng araw ng pamamagitan. Ayan. Maliwanag ano? Na ang Panginoon talaga siya ang Panginoon. Siya. Bakit ang mga tao kahit na yung kung nanood kayo, i-search ninyo ang Pastor Bacalaris versus Etgano. Darwin. No. I-search mo yan, search ninyo para makita ninyo kung paano nangapiran ang pari sa tuloy. Itong si Etgano, ito po ang debater ng pari. Nakipag-debate siya sa bakit? Hindi kayang patunayan. Kasi ang sabi nila na linggo na nga ang pagsamba. Saan po binasi ang kalang pagsamba? Ito po. Unahin natin ha. Atin mo nang tatanungin ang Biblia. Ano po ang binabasihan nila para po sabihin na may pagsamba? Okay, titingnan natin ha. Mateo 28 ang talata ay 9. Mateo. Natin na para hindi tayo malito. Ano pwede na? Para hindi tayo malito. Mateo, ano tayo? 28:9. Mateo. Lumayo ka na. Timothy na yun. Mateo. Mateo. Di ba manito sa 28. Babasahin ko ang uno ha. Ilista mo. Historia. 28:1 at 9. Sabi po rito, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay naparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ano po ang ibig sabihin dito? Nabuhay na maguli ang ating Panginoon si Kristo. Kaya yun po ang sinasabi lang, linggo, ano tawag doon? Linggo ng pagkabuhay. Pabuhay na mag- Linggo de Ramos. Tama? Tama no? Okay. 9. Yan natin. Kasi pagsampayan. Mateo 28. 28. 8:9. 9. 28. 9. At dooy sinalubong sila ni Jesus na sinasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. May binanggit na pagsamba ano? Ito po yung kanilang pinatunay na may pagsamba. Pero ano pala ito? Saan sila? Saan nga sila? Naglalakad ang mga alagad. Tama? Galing na sa libingan. Hindi nila nakita ang Panginoon si Kristo. Nasa lubong nila saan? Nasa lubong nila sa daan. Doon nila sinamba ang Panginoon. Ngayon, ang tanong, tama ba nasambahin ang Panginoon sa daan? Sige nga. Sa daan, Sa daan. Doon sa daan. Alam mo ba? nagsalubong. O nagsalubong sila. Tama ba nasambahin ang Panginoon sa daan? Pwede man. Pwede. Pwede. Kasi siya ang Panginoon. Kasi pag nabuhay na maguli yun eh. Hmm. Nabuhay na maguli, sinamba nila doon sa daan. Kasi Nagpatira pa. Nagpatira pa. Nagrespeto.
Ha? Pagkakataon yun. Pagkakataon yun. Ngayon, Oras na halimbawa, kinakasalubong. ang pagsamba dito, araw ng Sabado. Sasabihin mo pa ba ang Panginoon, Panginoon, Sasabalin na buhay lang. ka naman ngayon, sa Sabado na kaya ako sasamba sa iyo. Ako hindi. Hindi po pwede, no? Kailangan pagkakaroon. Tao na ito ang iyo. Doon ka na sasamba sa Kanya. Pero, sa tanong, simbahan ba? Ang paliwanag nila ay sa simbahan. Yan ang Yung karamihan. natin makikita ha, na kumbaga sa ano, yung konteksto, yung pinag-usapan dito, yung kabuuan, na yung sumamba sila, pero hindi sa simbahan. Sumamba nila, doon sa daan. Walang sinabi na simbahan. Nagkasalubong sila. Dito na bladaming sa daan kasi nagkakataon na nagkasalubong. Ikaw naman, halimbawa, Panginoon sa Kristo, pinaalam mo, pagkatapos, araw ng linggo, sasabihin mo ba na, Panginoon, Bukas na lang. hindi, sa Sabado na ako sasamba sa'yo. May Ay, naroon na. Nakita. buto na tugaan. Dito na lang. Pagkakataon na sabi mo. Kung may lakad ka sa Sabado, dito na ka lang. So, anong ibig sabihin pala dito? Ulen, ayaw. Hindi sa simbahan nila sila. At ilan lang sila? Ha? Ilan sila? Tatlo lamang sila. Ang tatlong Maria. Tatlong Maria. Ha? Manili. So, yun ang masasabi natin na sinabang naman. Pero hindi pagsamba. Okay? So, yun. Ako. Iba ang sinimba, yeah? At siya'y sinimba, diba? Kaysa pagsamba. Tama, no? Kasi nagagamit natin itong mga tamang pananalita na samba, nagsamba, at sinamba. Ano yun? Ang sinamba, salitang, ano yan? Action word. Di ba ka? Action word, actual. Ano wala? Pagkatapos nagsimba sa simbahan, actual din. Yung pagsamba. General speaking sa karamihang tao. Hindi sinabi nitong araw ng pagsamba. Kundi siya'y sinamba. Sinamba. Tama ba? Publiko. Magkita natin ang On the spot, nagkita sila. Tama ka doon eh, sa publiko. Opo. Hindi katulad ng kara-kara kakagat ay mag-conclude tayo ng ito na ang ating pagsamba kasi ang katwiran ay ito sa pagkabuhay na magulit ng ating Panginoon. Ay hindi naman ang sinabi ng Panginoon. Ha? Sinabi ng Panginoon. Sinamala siya pagkakataon na nabuhay na magulit ang Panginoon sa gusto. Nasa lubong nila sa daan, aba ay pagkakataon sinamba siya. Okay? Ngayon, titingnan na natin dito sa pag-ilan na ito. Pangalawang libro. Tapos, may ipitan tail sana. Tingnan natin ang Lucas. Okay? Lucas 4. Lucas 4. Itong si Lucas, itong si Lucas, ito sa alagad na ito, Panginoon si Kristo, siya lang ang may aral. Dr. Lucas. Sa 11 ng mga doktor, o ng mga tinawagan ng Panginoon, naroon yung mangingisda, ang karamihan ng mangingisda, pagkatapos mag-uuma, maniningil ng buwis, yung mga doktor, pagkatapos ito lang si Lucas ang doktor. Okay? So tingnan natin sa kanyang report dito, kung tama ba na ang report niya ay Lucas. pangatlo ito ha? Pangatlo. Sa Lucas. Sa Lucas. Lucas 4. Kasunod ni Marcos. hanggang 18. Lucas. 4:16 yung binasa natin para mapatunayan na itong tatlo ay nagka 16. 16 hanggang 18. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilikha. Nilakhan. Lakan. Siya ay pumasok sa
Sinagoga. kaugalian at inindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya ng mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaakit. Okay. So, ang Panginoon Kristo pala, ito siya ang nagbukas sa kaisipan ng taong binulagan. Ha? Pagkatapos, yung pipi at bulag, yung mga pilay ay pinagaling ng ating Panginoon. Mga disabled. Opo, mga disabled. Pagkatapos, sino pa? Yung si Bartimeus. Si Bartimeus, ito'y bulag mula sa kanyang pagsama. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Ha? Okay, so yun po ang pangatlong tala na tungkol po sa araw ng Sabat. Ano? Ngayon, sa Juan. Tingnan natin ang Juan. 20. Para makita natin ang sinabi ni Juan. Chapter 20. Juan chapter 20. Chapter 20. Malapit kay Lucas yan. Magkadikit si Lucas. 1:20. 20. Hapon rin. 20 ano tayo? 20. Verse 1 up to 4. Ikaw 5, 5 and 6. Ada man yung pamangkin mo? Chapter 1, chapter 20, verse 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Ito na ha. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria. Maria Magdalena samantalang madilim pa. At nakita ang bato ay naalis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon, Pedro at sa alagad na Jesus. At sa kanila'y sinabi, kinuha nila ang kinuha nila sa libingan. Ang Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya ilalagay. Kaya nakasama ako sa pang-alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalawang magkasama sila sa alagad ay matuling tumakbo kaysa may Pedro at Ano po? 5 and 6. Okay. So wala na doon ang Panginoon sa Kristo, no? So itong araw na ito na sinasabi na pagsamba, pagkabuhay na maguli, linggo ng pagkabuhay. Ano? Di ba naniliwan na tayo ng linggo ng pagkabuhay? Yun po ang tama na paliwanag na ang linggo, hindi po yung araw ng pagsamba, kundi araw ng pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. Ngayon, tatanungin natin, ang mga alagad ba? Ang mga alagad pagkatapos ng namatay ang Kristo. Kasi ito ang kanilang paliwanag. Ano? Na ang Panginoon daw po, o ang mga alagad, noong patay ang Kristo, wala na itong Pagsamba. pagsamba. Wala nang sumamba.
tatanungin natin ang Biblia kung ito ba ang paratang na ito. Tingnan po natin ang sinasabi ng Lucas 23 para makita natin ang talata ay 54 55 at saka 56. Chapter 23 ng Lucas. Para ating pong titingnan kasi sabi ng iba nung patay na daw ang Kristo, Binago na. linggo na raw yun. Basa. Lucas Lucas 23. ang talata is 54, 55 at saka 56 gabi. Because 24. Gusto ko lang nung sa'yo. At ito'y binaba niya, binalot ng isang telang lino at inilagay sa isang libingan. Nalugay na bato na do'y walang pang-ilibing. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. 55, 55. 56. Sumunod kay Hosea ang mga babaeng sumama kay Jesus. Mula sa Galilea, nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga kabayo at hira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilan sila ayon sa Ayan na. Okay. Ibig sabihin, ang mga alagad ng Kristo nangiling. Anong ibig sabihin ng pangiling? Salitang Kastila. Pagsamba. Na may Adorasyon. kahulugang pagsamba. Adorasyon. Okay? So, napatunayan natin na ang unang mga Kristiyano pala, tagasunod ng ating Panginoong Kristo, kahit napatay na ang Kristo, naroon pa rin ang kanilang pagsamba. Diba? Nagtiwala sila. Ngayon, sabihin natin, umakyat na ang Panginoong Kristo. Ulit na ulit. Kailan nga nabaptiso nga ng Panginoong Kristo? Panahon ng 27 Yiddish. AD. Pagbaptize sa Panginoong Kristo. Ipinako siya 30 pa lang ang edad. 31 AD. AD. Ipinako si Kristo. Ang bilang kasi noon pababa. Reconing ang basa niyan. Reconing. Di pa ako, wala na araman. Pagkatapos, Basta nagdino pala siya. umakyat ang Panginoong Kristo 33 AD. AD. Okay. 33. Umakyat ang Panginoong Kristo. Ngayon, paano siyang maglalagay ng o magtatayo ng simbahan Tingko doon eh. Kaya doon na siya po ay umakyat na sa langit? tingko doon. Iyon ang malaking Para tanong malis doon kami. na ito ang sinasabi ng iba na si Kristo daw ang founder ng Roman Catholic Church sapagkat itinayo ni Kristo sa 33 AD. Sa kasaysayan, 33 AD, umakyat ang Panginoon Kristo. Titingnan natin ha, umakyat ba talaga ang Panginoon Kristo? Opo. Gawa. Okay. Mga gawa, Chapter 1. chapter 1, diba? Chapter 1, verse 10, Malapit kay Juan. Magkakadapit yan si Juan. 1, mga gawa, para makita natin ang kasaysayan ha. Chapter 1, Gawa. Yan, gawa. verse 9, 10, and 11. Para makita po natin na umakyat ba talaga ang Kristo. Ang totoo nito ha, ang mga gawa ay sa 27 AD nung pagbaptize ng ating Panginoon Kristo, naroon na itong pagtatala ng mga gawa. Ha? Okay. Pagkatapos, after 33, pagkatapos na siya nabuhay na mag-uli, ay umakyat siya sa langit. Tingnan mo. Verse 9, sa iyo verse 9 and 10.
Ikaw naman 11. Kawan po. Chapter 1 verse 9. Verse 9, 10, at saka ikaw sa 11. Okay? Basa. Verse 9 and 10. Pagkasabi niya ng mga bagay, ito, habang sila'y nakikin, dinala siya sa itaas at siya ay kinabit ng ulap sa kanilang mga paligid. Samantalang nakatitig sila sa langit na siya'y papalayo. Biglang may isang lalaki na ang tumayo. Yung nakaputi. Sabi nila na may puting damit. Okay, verse 11. 1 and Verse 11. Sabi nila, kayong mga Galilea. Galilea, bakit kayo Nakatayo. nakatayo dito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ayan. So, anong taon yan? 33 AD. Okay? So, yun po, ang pag-akyat. Ngayon, tanong. Paano nakagawa pa siya ng sima? Nawala mo siya nagtukod. Nawala naman siya sa langit. Babalik gaya ng nakita ninyong Ha? Ang kanyang pagbabalik, Pag-prepare. katulad nung nakita Sa langit. sa langit. Makikita din siya pagbabalik. Ulen! So, ang tanong, Ang bata! bumaba na ba ang Kristo? Paano? Tapa. So, paano nagkaroon siya ng iglesia? Paano siya nagkaroon ng simbahan? Hindi ganun. Alam nyo, sa pag-aaral ko ito, kapag ka pinag-aralan talaga ng Isaiah, ay nakakatuwa na yung aaminin na si Kristo daw ang nagtayo nito. Hindi pala. Bakit? Kaya hindi natin masagot siguro paano siyang makapagtayo ng church na naroon na siya sa langit. Tama ba? Hindi ano? Imposible. Imposible na siya ay magpapatayo ng simbahan na umakyat sa langit. Halimbawa, ha? Ang tao nagtimo. Okay, titignan natin ha. Kung ang tao nagtimo, ito, unang Korinto, 3:10 at saka 11. Tingnan na po natin, ay meron na po na pinagsasalihan ito. 11. Tingnan po natin para maliwanag na Yes, Para life. mag-ilat. 9 at saka Unang Korinto. Magkasunod din na. chapter 3 verse 9. Diba? First Corinthians. Chapter 3. Diba? Tingnan lang natin. Chapter 3, verse 9. Basa. Nagkahayaan pandalo. 9, 10. Sapagkat ikaw sorry. 9, 10. Bi, dito ka lang bi kay pamaribok ina. Hindi ka lang. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng usad. Ngunit dapat manindigan ang bawat nagtatayo. Sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa kalagayan na ito'y si Kristo. Tingnan natin ha. Lalagyan. Ganito. Ano ang salitang nakalagay na? Tapos na o hindi pa? Tapos na. Tapos na. Nakalagay na. Nakalagay na eh. Kabutan na. Nakabutan na. Ito yung sinagoga na pinuntahan ni Kristo bago siya umakyat sa langit na doon siya sumamba. Tama? Walang iba na naglagay nito kundi siya mismo. Siyang Kailan kinakasaligan. yun? Kailan? 27 AD. Ha? 27. Ito, balikan natin ha. Nabuhay ang Kristo ay 27 AD. 4,004 BC. Busy.
Noong mag-12 anyos siya, nag-umpisa ang kanyang pangangaral hanggang sa 27. 1,000. Ngayon, wala pa yan ang tinatawag na Lord. Ilan lamang sila? Na? Kailan pa lang? Ang umiling nila. Araw lang sa Oh, simba rin sila Sabado. Na Roman Catholic sa Roman. Ito, Panginoon ng Sabat, diba? Binasa natin kanina. Ngayon, sa ay sa kasaysayan sa ating binasa ng una. Kailan itinatag lamang ang Panginoon ng Pilipinas? Kailan? Nalagyan natin 321 AD. March 7. 7, 321 AD. 21. 80. Para na yung technology. Birthday na. 7. March 7, 321 AD. Ako March 27. Di ba gano? So nakita natin na itong kasaysayan natin pag-aralan, kasama ang Biblia na nagsasabi ng totoo, na ang Sabado ito ang unang pagsamba, maging ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang Panginoon ito. Di ba ga? So ang linggo, kaya tama, pero tanongin natin sila. Sino naman? Sila. Di ba ga? Linggo. Pag katanungin natin, Sila ang tatanungin. ha? Pag sila ang tatanungin, sila daw. Sila daw nauna. Pero ako ito, huli. Bakit? Kailan na ang pagsama ng linggo? March March 7. 7. 321 AD. So, ang Kristo ay matagal na naroon sa langit bago pa lamang sila nagtayo. I-minus mo yung 33 AD pagkatapos i-minus mo doon sa 321 AD. Ilang taon na naroon na muna ang Kristo bago matag 260. 200? Ayan. 321 ano? 321 pagkatapos i-minus mo yung 33. Pagkakit na Panginoon. So, 11 plus 8, 20, 300, 200, 8. Minus mo. Para hindi tayo magmaliso. 321 less 31, 33. So, para makita natin gaano katagal ang Panginoon sa Kristo na naroon na sa langit bago pa lamang ang pagsamba ng araw ng ano? Sige, basa. Oh, answer. Ilan? 330. 21 AD. So, 33. Ali, 8. 200. Nakuha mo ito? Dati sa mathematics. 321. 20. Bulpin kay wala na talaga gi. Wala na. Ayun, magaling sa mati na bata. Suma mo raw, be. Pero kurit na nga din. Pagkatapos 33 AD, umakyat ang Kristo. Ito, Wala ng daya. 288 years muna ang lumipas Bago sila. bago nagtatag. Wala pa nagtatag Nagtatag ang pagsamba ng Domingo. ng linggo. Ito po ay March 321. March 7. Nahula ng ano, nahula ni Daniel yan. Nahula ni Daniel. maliwanag ito. Maliwanag. Kaya sa atin, isipin natin na pagkakaligtasan ng ating
Pure. So, sa langit ba? Sapagkat ang ating puntahan sa muling pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Linggo na kaya? Linggo na kaya ang pagsamba doon sa pagdating. Pwede. Ungkod na ka mo. Tuloy po. Halika din. Sige kita. I-review lang, i-review. Para ganito ha. Ang ating Panginoon sa Kristo ay umakyat na muna sa langit. Per 250 years muna ang lilipas bago pa lamang ang pagsamba araw ng okay? So ang ating pong pinag-aralan dito para ma-review po sila ay ang pagkatapos pati ng alagaan ay sila din ang sumasama. Sabado, pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoon sa Kristo, may Sabado mula na rin ang Sabado. Binago na. Araw ng pagkabuhay. Ngayon, ang tanong, pag-akyat ng ating Panginoon sa Kristo, nung siya po ay naroon na sa langit, ilang taon na muna bago Biyan, bib, ano? ang Nahulog. So, 288 years muna bago ang pagsamba. Pero, ang pagsamba ng Sabado ay nariyan. Okay. Magtatanong ulit tayo. Nais nating makarating ng langit ano? Sino ang ayaw dito na makarating ng langit? Wala ano? Tayong lahat ay gustong makarating. Yun po ang ating. Paano kung may requirements na? Wala. Ang requirements na ang ating pagsimbasa. Bakit? Pagdating natin doon sa langit, walang ibang pagsamba. Mapatunayan ba yan sa Biblia? Sayas. Mapatunayan ba Sayas. sa Biblia? Na Sayas. wala palang ibang araw na pagsamba roon? Sayas Hindi kaya 66. sabihin natin, Saya 66. Hanapin. linggo naman ang pagsamba roon sa langit. Lumangkitan. Pero totoo ba? Tatanungin natin ang Biblia. Para po, higit na maliwanag sa atin na ang ating pagsamba dito sa lupa, nais ba natin ang pagsamba natin sa lupa ay magkaroon ng kabuluhan? O kung ano, ating binasa noong nakaraan, may pagsamba rin po, araw na linggo, kaso, sabi ng Panginoon, sa Marcos 7, walang kabuluhan, Pag kanilang pagsamba nila sa sa akin na nagturo ng sa katuruan pinakaaral ng mga tao. Sali. Ano yun? Diba? Nakita. Tatanungin natin, Isaiah 66 verse 22, 23. Tignan natin ha. Para makita natin. Verse 22-23. Isaiah 66, Yung may tanda. Verse 22, 20. May tanda. 23 ikaw. 33. Yung may tanda. Basa. Kung linggo ba ang pagsamba? Sa bagong langit, bagong lupa. Kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking nilikha ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Okay. 23. 23. Ikaw. Ready ka na? Kita mo na Sayas. Yan. Inangit sasamba. So, walang pagsamba. Atin po, kumbaga pagsikapan natin. Kasi sabi po ni San Pablo, pagsikapan ninyo ang kaligtasan. So, araw pala ng pagsamba doon sa langit. Paano tayo dito ay Linggo. alam at ang ating inanisdan at pagsamba ay araw
pagsamba. mag-practice na tayo dito sa lupa. Tama, sister? At dating doon, Sanay na tayo. ka na, alam mo ganito, Para ready. ready ka na. Kasi ganito, halimbawa, pag-isado mo na dito. Sino atleta mo? Atlet siya? Okay. Ano ang sinalihan mo? Ha? Tackle. Ha? Ganito. Ang iyong practice ay yung halimbawa basketballista. Ano ang practicean mo? Basketball. Halimbawa volleyball. Mag-practice ka ng volleyball. Hindi katulad ng ating iniisip, praktisado ka sa basketball, pagkatapos mag-aaral ang iyong sasalihan sa atleta ay chess. Hindi ba yan? Malayo, no? Ngayon, kung ikaw ay pagdating pala sa langit ay Sabado, di ba? Tama, sister? Mangangapa tayo kasi hindi yun ang turo. Bago sabihin, hindi naman si Tatay Lord hindi nagsasabi sa akin eh. Dapat eh, alam na namin ito. Ay hindi pati tayo makarating doon. Ha? Hindi Bagsak tayo na agad makarating. sa pagsusulit. Dapat ka, hindi tayo praktisado, hindi ka lang ay sumamba sa araw ng Sabado. Bakit? Ang Panginoon mismo, ang ating Panginoon. Ha? So, ang ating papasok ilang pintuan ngayon? Dito po ang nakababasa ng yung bago lang yung bago. 20. Ilang pintuan? Yung bago Jerusalem. 12 Dalawang pintuan. pintuan. Binasa natin yun sa Revelation chapter 22. Nakapangalan doon ang mga alagad. Ang mga pangalan ng alagad at naroon sa bawat At mga bagong, ang mga Israel. ang mga alagad ng Panginoong Kristo ay mga sapat keeper. Ha? Sila po yung naglalagay. Mananatili ang pangalan. Baka po sa atin, nalalapit na po ang ating kasi magtataka kayo na marami po ang tao na pupunta dyan. Dito po sa okay? Sa opening ay maraming tao. Ang buong distrito, ang Simak distrito ay pupunta dito para mag-attend sa ating Gabi-gabi. crusade. Hindi happy. Gabi-gabi. Okay? Gabi-gabi nila sila. Gabi-gabi po yan. Hanggang 29. Saan ba doon? Dito sa atin. Tapos ang Sabado simba pa rito, no? Sa Princess Folks. Sabado din ang simba. Pagka Sabado, titignan natin kung magandang panahon, huli tayong magsabay. Okay? Ay, ito ang last day. Dagsa-dagsa malayong ano? Ang Panahon. Dalangin natin ha. Pag-pray lang sama-sama Ang panahon. sa pananalangin. So ito pong bagyo na dumaan sa Pilipinas, dinadalangin po na buong iglesia na ito ay lalagpasan. happy ako na din nag-happy din. Kay Gua naman po na. Ha? Gua naman. Pero harayo. Meron naman pero ang totoo lang, marami yan. Si Pio. Pio naman ang dating ano. Tama? Nag-aigid tubig. Balut. Sa Si Tutarita. Pio nagalog. Ngayon pa magtugbakas yan. May tugtog na namang tubas tigulan ka na. Okay, so salamat po sa inyo. Bagamat ito ay kumbaga sa Doon sa ilawon. seryosohin natin ang ating pagkain. Ay, ang kaligtasan ay hindi biro. Ano? Hindi biro. Hindi pareho ng magbabayad na natin kasi para maligtas. Hindi nang Pera sa ating pangalawang gabi na presentation yan. Sa pangalawang gabi na presentation, ang pera natin ay hindi maligtas. Ang kayamanan ng mga ihagis sa mga bandang huli. tayo. Gagkot. ha? Gagkot na. Oo, ilan? Sa ano ba? Sige lang kayo, lalagyan natin ng Dapat. okay? So, wala nang tanong. Ako magtatanong. Magtatanong ako para sa kabatiran.
Kung ako ba ay sumasamba sa linggo, mananatili ba ang aking pangalan doon? Mananatili po ba ang aking pangalan? Pag ako'y sumasamba ng paglinggo. Tanong ko po yan. Kanina, sino yung bumasa? Ikaw anak. Maging ang iyong pangalan, Matthew, Isaiah 66 verse 22. Kung paano ang bagong langit at bagong lupa na ating nilikhain ay mananatili sa rapok, pati ang iyong lahi, pati ang iyong pangalan. Okay? So, ibig sabihin, ito ang assurance natin na kapag tayo ay nakalista doon sa langit. No? Nakalista ang ating pangalan sa aklat na Aklat ng buhay. hindi papawitin kasi mananatili. Ngayon po, hindi ko mananatili. Ko ha, maliligtas din naman ako pag linggo. Iyon ang tanong. Antayin natin ang Panginoon na siya is ganito. Ha? Tama ano? Siya lang ang Panginoon- makasagot. Kaya, ang atin lamang dito ay mananatili tayo samba. Ito ay may kinalaman sa atin. Okay? So, kung wala ng tanong, tayo po ay Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na marami na amin pong naunawa na sana ang mga butil ng katotohanan na amin pong napag-aralan, Panginoon, ikintan ito ng manalin sa aming puso at isipan na ito, Panginoon, seryoso namin na tatanggapin ang iyong kung paano po sa bagong langit at bagong lupa mananatili ang aming pangalan, ganun din po ang aming pagsamba, ito ay mananatili sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa diyakan na kayo po malulig sa aming lalaki. Patawarin kami, higit sila sa aming pangalan, na ito hindi mag-iwan lang sa aming pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Isus namin. O, labas ang merienda. Doon.